5 minuto lang, mommy. Promise. Ngumiti si Emily habang binubuhol ang shoelace ni Lily. Okay, pero 5 minuto lang talaga, ha? Tumango ang batang babae, mahigpit na yakap sa kanyang stuffed bunny habang tumatakbo palabas ng pinto. Tumambad sa kanya ang hapon, kalmado at ginintuang sinag ng araw ang bumabalot sa bakuran. Mula sa loob ng bahay, tanaw ni Emily ang swing set, ang lumang puno ng maple sa gilid, at ang tanawin na parang hindi kailanman magbabago. Michael, tawag ni Emily mula sa kusina, nakakatuwang panoorin siyang masaya, no? Parang kahapon lang, baby pa siya, sagot ni Michael mula sa sala, titig sa anak habang pinipinturahan ang karton ng butterfly kanina. Ngayon, ayan na. Malapit nang mag-elementarya. Hindi nila alam, iyon ang huling pagkakataon na makikita nila si Lily sa ganoong paraan, masaya, malaya, buo. Lumipas ang 5 minuto. Sapat para sa isang mainit na tasa ng tsaa. 10 minuto. Emily sumilip sa bintana. Wala si Lily. Kinusot niya ang kanyang mata, sinubukang ulitin ang eksena sa isipan. Siguradong doon lang siya kanina. 15 minuto. Naglakad siya palabas, may halong kaba. Lily, tawag niya, magaan pa ang tono, na parang inaasahang lalabas ang anak mula sa likod ng puno, humahalakhak. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman, tahimik. Lily, anak. Mas malakas na. Mas desperado. Bumukas ang pinto at lumabas si Michael. Anong meron? Hindi ko siya makita. Sinuyod nila ang buong bakuran. Likod ng bahay, gilid ng bakod, ilalim ng swing. Wala. Nang marating nila ang dulo ng damuhan, nakita nila ang stuffed bunny ni Lily. Nakahandusay sa damo. Basa ng hamog. Walang Lily. Hindi niya to iniiwan kahit kailan, bulong ni Emily. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi bago pa niya namalayan. Hinila ni Michael ang cellphone mula sa bulsa at tumawag sa 911. Habang si Emily tumakbo sa kapitbahay, kumakatok, umiiyak, humihingi ng tulong. Sa loob ng 20 minuto, may 3 police cars na sa kalsada. Sa loob ng 1 oras, may search team na may dalang flashlight, radyo, at megaphone. Tumawag sila. Sinigawan ang pangalan ng bata. Pero walang sumagot. At dumating si Ranger. Isang malaking German Shepherd kasamang tumugon sa kaso. Tahimik. Matapang. Laging nakayuko, laging nakatutok. Ibinigay ni Emily ang stuffed bunny kay Officer Davis, ang handler ni Ranger. Maaari ba niyang amuyin to? Tumango si Davis. Sanay siyang maghanap ng nawawalang bata. Hinayaan nilang singhutin ni Ranger ang laruan ni Lily. Kaagad itong tumakbo patungong gubat sa likod ng bahay. Sumunod ang lahat, kasunod si Michael at Emily. Ang mga sanga ay humahampas sa mukha, ang lupay madulas sa hamog, ang gabi dumarating na parang aninong walang babala. Lily, sigaw ni Emily. Lily, baby. Tumahol si Ranger. Isang matalim, biglang tunog. Tumigil siya. Paikot-ikot. Kumakahol ulit. Pagkatapos, bumagsak ang lahat ng tunog. Nawala ang scent. Bakit siya tumigil? Tanong ni Michael, habol ang hininga. Wala na siyang maamoy, sagot ni Davis. Parang putol ang trail. At sa isang iglap, ang huling pag-asa ay nabura. Wala na silang mahawakan kundi takot at paghihirap. Kinabukasan, parang multo ang bahay. Walang tunog, walang galaw. Ang kulay rosas na sweater ni Lily ay nakasabit pa sa likod ng upuan. Ang kwaderno niya ay nakabukas sa mesa. At sa sahig, isang krayolang kulay lila, bumalot ng lungkot sa buong silid. Hindi ko alam kung paano huminga nang wala siya, pabulong na sabi ni Emily, yakap ang bunny ni Lily. Nilingon siya ni Michael. Namumugto rin ang mga mata. Nasa paligid lang siya. Hindi siya mawawala lang bigla. May kumuha sa kanya. Tumango si Emily pero hindi iyon paniniwala. Hanggang sa mismong gabi, habang nakaupo si Michael sa sala at tulala sa dilim, may kumalabog sa bintana. Tap. Tap. Kalmado. Pero may galit. Bumangon si Michael at tinungo ang bintana. Pagbukas niya ng kurtina, napatras siya ng bahagya. Isang aso. Si Ranger. Nakatingin. Nakadikit ang mga paa sa salamin.
Hindi tumatahol. Hindi gumagalaw. Nakatingin lang. Matindi. Parang may sinasabi. Bumaba si Emily. Sino yan? Hindi sumagot si Michael agad. Tumingin siya sa orasan. 7:14 well. Eksaktong oras. Si Ranger, bulong niya. Pagkabukas ng bintana, sumingit ang ilong ng aso. Huminga ng malalim. Tumahol minsan lang. Tapos, tumalikod at lumakad papunta sa gubat. Pagbalik ni Officer Davis ilang minuto matapos iyon, hingal na hingal siya. Tumakas siya. Hindi ko alam kung paano siya nakawala, pero diretsong dito siya pumunta. Bakit dito? Tanong ni Emily, nanginginig. Davis sagot, hindi ko alam. Pero mukhang may gustong iparating ang aso ko. At kinabukasan, bumalik ulit si Ranger. Eksaktong oras. Tap. Tap. Scratch. At sumunod na gabi? Ganoon pa rin. Hindi siya sumusuko. Hindi siya umaalis. At parang hindi lang siya naghahanap, parang may gusto siyang ipakita. Sa ika-4 na gabi, dinala niya ang isang maliit na piraso ng tela. Kulay rosas. Gamit ang pawisan at basang ilong, idiniin niya ito sa salamin. Napasinghap si Emily. Yan ang tela ng palda ni Lily. Hindi yan coincidence, ani Michael, halos hindi makahinga. Pero sabi ng pulis, hindi natin pwedeng i-confirm. Maraming basura sa gubat. Napaupo si Emily sa sahig. Pinagmasdan si Ranger. Anong ibig mong sabihin? Sabihin mo, please, Em. Tumahol si Ranger. Matindi. Malalim. Hindi ito tunog ng ordinaryong tahol. Parang babala. Parang sigaw. Nagkatinginan si Michael at Emily. May isinusubong tinig ang hayop. Isang bagay na hindi nila maintindihan, pero alam nilang hindi sila dapat umupo at maghintay lang. Noong gabi ring iyon, bago matulog, muling lumitaw si Ranger. Pero hindi siya humihingi lang ng tulong. Ngayong gabi may mensahe siyang dala. Maniniwala ka ba kung isang aso ang kumatok sa bintana mo, hindi para manghingi ng pagkain, kundi para humingi ng tulong? Dahil yon mismo ang nangyari. Eksaktong 7 araw mula nang mawala si Lily, bumalik si Ranger. Wala siyang kasama. Walang leash. Walang handler. Wala rin siyang dalang tugon ng pag-asa, maliban sa sarili niyang presensya. Eksaktong 7:14 ng gabi, muling narinig ni Michael ang tunog. Tap. Tap. Scratch. Hindi na siya nagulat. Tumayo agad siya, parang may muscle memory na. Tinungo ang bintana. Bumukas ang kurtina. Ranger. Nakatayo sa parehong posisyon. Paul sa salamin. Hiningang bumabakat sa bintana. Mata nakatitig. Siya na naman, bulong ni Michael. Lumabas si Emily mula sa kwarto. Narinig ko na naman yung tunog. Siya ba ulit? Tumango si Michael. Ngunit may isang bagay na iba ngayon. May mga putik ang paa ni Ranger. At ang likod niya ay basa, parang galing sa ilog. Pero hindi iyon ang tumimo sa isip nila, kundi ang paraan ng pagtingin ng aso. Matigas. Malalim. Nag-aanyaya. Parang hinihila tayo palabas, sabi ni Emily. Hindi nila inilihim ito kay Officer Davis nang muling bumisita ito. Nang tanungin nila kung bakit paulit-ulit na tumataka si Ranger at bumabalik sa bahay nila, sagot ni Davis ay simple. Hindi ko na alam. Tumalon siya sa bakod. Tinutulak ang kennel niya gabi-gabi. At bawat oras, parehong oras siya umaalis, 7:14. Bakit tong oras na to? Tanong ni Michael. Walang makasagot. Pero sa ikatlong gabi, ang lahat nagbago. Muli siyang bumalik. Parehong paw prints sa bintana. Parehong titig. Ngunit ngayon, may hawak siyang maliit na bagay sa bibig, tila piraso ng tela, madungis, may guhit na kulay pink. Pagkabukas ni Michael ng bintana, inilapag ni Ranger ang tela sa sahig, tahimik. Dumampot si Emily. Napasinghap. Ito parang tela mula sa skirt ni Lily. Tumango si Michael. Ganyan na ganyan ang pattern. Yung may maliit na butterfly sa gilid. Tumawag ulit sila sa pulis. Pinuntahan ni Davis at ng team ang gubat. Sinuyod nila ang lugar sa paligid ng bakod. Walang nakita.
Hindi sapat ang telang ito, ani ng isa sa mga opisyal. Posibleng nakuha lang ito mula sa kung saan. Maraming basura roon. Ngunit sa bawat pagbaliwala ng pulisya, tumitindi ang kilos ni Ranger. Sa susunod na gabi, tinahulan niya si Emily. Hindi si Michael. Hindi si Davis. Si Emily mismo. Malakas. Mabilis. Parang sinasabi, ikaw ang kailangan kong kausapin. Tumayo si Emily sa pintuan. Anong ibig mong sabihin? Ano bang gusto mong ipakita? Inilabas muli ni Ranger ang tela. Inilapag sa paanan ni Emily. Tapos tumakbo siya hindi palayo. Papunta sa gilid ng bahay. Tumigil. Tumingin. Tumahol. Michael, anya, nanginginig ang boses. Gusto niya tayong sundan siya. Sa gabi? Sa ganitong dilim, tanong ni Michael, sabay silip sa madilim na gubat. Hindi ko alam. Pero parang alam niya ang daan. Kinabukasan, kinausap nila si Davis para payagan silang sumama sa susunod na pagsubaybay. Nagsimula ang trail. Ngunit muli pagkatapos ng ilang hakbang, naputol. Nawawala ang scent. Impossible to, sabi ni Davis. Parang pinutol ang trail sa gitna. Wala nang amoy. Pero si Ranger hindi sumusuko. Bawat gabi paulit-ulit. Sa parehong oras. Tumitigil sa parehong bintana. Tumatahol. Kumakaskas. Parang alarmang ayaw tumigil. At sa ikalimang gabi, napansin ni Emily ang kakaibang pattern. Michael, tingnan mo to, anya habang nililinis ang bintana. Tingnan mo yung bakas ng putik na ginagawa niya. 3 patak na madudungis. Pakanan. Kaliwa. Muli. Hindi random yan, ani ni Michael. Parang may sinusulat siya. Kinabukasan, sinubaybayan nila ang trail ng putik na iniwan ni Ranger. Mula sa porch. Paikot sa gilid ng bahay. Patungo sa isang bahagi ng bakod na hindi nila masyadong pinapansin. Matarik. Maraming damo. Sinundan nila ito. Ranger na una. Tumahol. Tapos humukay sa lupa. Pumutok ang ulan bigla. Nagtakbuhan ang mga pulis pero si Ranger hindi umalis. Kinabukasan, muling bumalik. Pero ngayon, hindi lang tela ang dala niya. Hindi lang bakas. Bitbit niya ang isang bagay. Isang shoelace. Kulay rosas. Basa. Buo. Tumigil siya sa harap ng bintana, inilapag ito, at muling tumingin kay Emily. Ang kanyang mga mata nagmakaawa. Hindi na ito pwedeng isantabi, ani ni Emily. Tumahol si Ranger. Malalim. Mabilis. Puno ng emosyon. Siya lang ang hindi sumusuko, sabi ni Michael, halos pabulong. At tama sila. Sa ikatlong gabi matapos nito, nagsimula na siyang gumawa ng marka. Hindi basta tap. Hindi basta paw print. 1. 2. Pahilis. Pause. 1. Diretso. Mas mahaba. Mukhang numero, tanong ni Emily. Tumango si Michael. 2. 1. 21. Tumahol si Ranger isang beses. Tila nagsasabi. Anong ibig sabihin ng 21? Bulong ni Emily. Tumakbo si Ranger palibot ng bahay. Tumingin pabalik. Tumahol ulit. Pagbalik niya, muli niyang ginuhit ang parehong pattern sa salamin. Parehong marka. Parehong galaw. Minsan pa. At minsan pa. Hindi siya tumitigil, sabi ni Michael. Gusto niyang maunawaan natin. At sa wakas, nang sunod nilang sundan si Ranger sa gubat, siya ay tumigil. 2 hakbang pakanan. 1 hakbang pakaliwa. Tumingin pabalik. Tumahol. Michael, ito na yon. Yung 21. Parang direksyon. Bumigat ang hangin. Tumahol muli si Ranger. Tapos, tinuro ng ilong niya ang isang bahagi ng gubat na halos natatakpan ng vines at dahon. Bakit parang may pinto, bulong ni Emily. At sa puntong iyon, sa kalagitnaan ng katahimikan, sa gitna ng hindi mapaliwanag na koneksyon sa isang hayop na tila may sariling paraan ng pakikipag-usap. Doon nagsimulang lumitaw ang totoo.
Nang iginuhit niya ang numerong iyon sa salamin gamit ang putikang paw niya, alam kong may sinasabi siya. Hindi ito aksidente. Hindi random. Hindi kagat ng gutom o ugali ng asong naguguluhan. Si Ranger ay may mensahe. At kami, wala ni isang ideya kung paano ito intindihin. Nakatayo si Michael sa harap ng bintana. Nakatingin sa pattern. 2 pahilis. Isang diretsong guhit. Muling inuulit. Parang numero, bulong niya. Tumango si Emily na lalaki ang mga mata. 2 tapos 1. 21. Tumahol si Ranger parang kumpirmasyon. Hindi malakas pero tiyak. 1 beses lang. Lumakad siya paikot sa porch, tapos bumalik sa bintana at muli, ginawa ang parehong dalaw. Ulitin mo, tanong ni Michael, halos hindi humihinga. Ginuhit ni Ranger muli ang mga marka gamit ang paw na puno ng putik. Mula kanan pa kaliwa. 2. Pahinga. 1. Diretsong linya. Ngayon malinaw na, hindi lang siya basta naghahanap. Nagtuturo siya. At 7:14 US, gabi-gabi, paulit-ulit niyang ginagawa ito. Siguro baka direksyon to, mungkahi ni Emily. Parang hakbang. O lugar. Kinabukasan, humingi sila ng papel at binuo ang posibleng ibig sabihin. 21, bahagi ng isang grid. Lokasyon. Marker sa mapa. Wala silang konkretong sagot. Kaya ginawa nila ang mas may saysay, sumunod sila sa paa ni Ranger. Pagdating ng 7:14 US, binuksan nila ang pinto. Ranger, parang sanay na, tumayo agad, tumakbo sa gilid ng bahay, tumigil, lumingon. 2 liko kanan tapos 1 liko kaliwa, bulong ni Michael. Sakto sa 21 kung isipin mo. Sinundan nila. Sa una, walang makikitang kakaiba. Hanggang sa lumusot sila sa likod ng mga damo at biglang humarap ang landas sa isang madilim na bahagi ng gubat. Hindi ito kasama sa mga pinuntahan natin noon, pansin ni Emily. Hindi rin to sinuyod ng pulis, sagot ni Michael. Wala sa grid. Tahimik si Ranger. Pero ang buntot niya ay naninigas. Ang katawan nakaalerto. Ang bawat hakbang niya ay may layunin. Huminto siya sa harap ng isang grupo ng puno. Tumingin pabalik. Tumahol. Minsan. Pumwesto. Tapos nagsimulang hukayin ang lupa. Teka lang, Michael lumapit. Baka Pagbungkal ni Ranger, lumitaw ang isang bagay sa ilalim ng lupa, lumang sapatos ng bata, halos natabunan ng ugat at putik. Napasinghap si Emily. O Diyos ko! Michael! Kinilabutan siya. Lumuhod. Dahan-dahang binunot ang sapatos. Parehong brand ng kay Lily, halos pabulong niya. Natahimik ang lahat. Ranger, nakaupo sa tabi nila, nakatingin lang. Hindi siya nagmakaawa. Hindi siya umangal. Naghintay lang. Parang sinasabing, simula pa lang to. Bumalik sila sa bahay na parang wala sa sarili. Hindi sila nagsalita sa sasakyan. Hindi nila binuksan ang radyo. Ang sapatos ay nasa isang plastic bag sa likod. Kinabukasan, dinala ito sa pulis. Paulit-ulit na eksaminasyon. Hindi sapat, sabi nila. Walang uwene, walang dugo, walang natatanging marka. Pero hindi na yon ang mahalaga. Ang mahalaga, may alam si Ranger. Kinagabihan, sa parehong oras, muli siyang bumalik. Mas mabigat ang yapak. Mas malalim ang tahol. At may bago siyang ginawa. Sa halip na gumuhit lang ng marka, ginamit niya ang 2 paw niya sabay. Parang hinahati ang salamin. 2 hakbang kanan, 1 pa kaliwa, tapos sa dulo, bulong ni Michael. Hinto, sambit ni Emily. Iyon ang ibig sabihin ng dulo ng guhit. Ranger tumakbo muli sa likod ng bahay, sa direksyon ng gubat. Pagdating niya sa clearing kung saan nila nakita ang sapatos, tumigil siya. Tumingin sa isang specific na direksyon. Sumunod sila. Tumahol siya, sabay liko pa kaliwa. Paglingon nila, nakita nila ang isang patong-patong na dahon, mukhang hindi natural. May pattern. May hugis. Kulang na lang pinto, ani ni Michael. Lumapit si Emily. Tinapakan ng ibabaw. Bumababa. Gumagalaw. Michael, may butas dito sa ilalim. Parang may takip. Ranger ay hindi umimik.
Pero inilapag niya ang ilong sa lupa, tumahol ng mahina. Teka, ito ba ang sinasabi niyang 21? Isang marker para sa direksyon, at ito yung dulo, ani ni Michael. Hindi na nila kailangan ng kumpirmasyon. Nakita nila sa mga mata ng aso, ito na nga yon. Kinabukasan, bumalik sila kasama si Officer Davis. Dinala nila ang gear tracker ng mga search teams. Hindi kasama sa original na grid tong parteng to, ani ng officer. Hindi namin sinuyod dito. Masyado nang labas sa sakop. Pero si Ranger, araw-araw dito siya bumabalik, sagot ni Emily. Muling tinahol ni Ranger. Hindi tahol ng babala, tahol ng pagpupumilit. Ginuhit niyang muli ang marka sa lupa. 2. 1. Dulo, ani ni Michael. Davis tumango. CJ. I-check natin to, pero sa oras na to lang. Pagbalik nila sa clearing, tinanggal nila ang patong-patong na dahon. Sa ilalim, isang lumang trapdoor, bahagyang nakalubog, may kalawang ang gilid. Bumukas ang lupa. Umalingasaw ang mabahong hangin. At sa ilalim ng trapdoor dilim. Walang ilaw. Walang tunog. Maliban sa isa. Tap. 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 Maliit. Mahina. Pero malinaw. Nagkatinginan silang lahat. Emily, takot na takot. Michael, naninigas. Si Ranger. Nakaupo sa tabi ng butas. Tahimik. Alerto. At ang huling tahol niya bago sila bumaba. Parang sinasabing, bumaba kayo. Nandyan siya. Huminto siya, tumingin sa akin, at nagsimulang maghukay na parang ang mundo ay nakasalalay sa bawat galaw ng kanyang mga paa. Si Ranger. Tahimik, nakatutok, at bigla-biglang parang galit sa lupa. Sa lakas ng paghuhukay niya, lumipad ang mga tuyong dahon, humalo ang putik sa hangin, at ako ay nanlamig. Michael, tinig ni Emily, nanginginig. Alam ko, sagot ko, halos hindi makahinga. May alam siya na tayo lang ang hindi pa nakikita. Kinabukasan ng gabi kung kailan sinimulan ng mga opisyal buksan ang lumang trapdoor, tumigil ang ulan at humupa ang hangin. Parang ang mundo mismo ay naghanda sa susunod na hakbang. Ngunit may problema. Ang butas masyadong makipot. Hindi agad maabot. Kulang ang kagamitan. At walang sinumang opisyal ang handang bumaba sa dilim na iyon sa ganoong oras. Babalikan natin to bukas, sabi ni Officer Davis. Kailangan nating dalhin yung mga drone at body cams. Emily umiling. Bukas baka huli na. Wala siyang sinagot. Pag-uwi namin, hindi kami mapakali. Parang ang bahay ay lumiliit. Ang bawat orasan, kumakabog sa tainga. Ang bawat 7 oras 14 na minuto isang bala ng posibilidad. Pagpatak ng oras, muli siyang dumating. Si Ranger. Putik sa katawan. Nanginginig pero buhay ang mga mata. Tumahol siya ng minsan, lumingon sa gubat at umalis. Hindi kami nagtanong. Hindi kami nagduda. Sumunod kami. Naglakad kami sa dilim ng kagubatan, ilaw lang ng flashlight ang gabay, habang ang mga dahon ay pumapalong parang bulong ng isang lihim. Hindi ito yung daang pinuntahan natin dati, bulong ni Michael. Parang bago to. Baka ito yung sinasabi niya. Yung tunay na daan. Si Ranger ay nauuna. Bawat ilang hakbang, tumitigil siya, tumitingin pabalik para siguruhing sumusunod kami. Tapos, dire-diretsong susulong. Hanggang sa huminto siya sa isang maliit na clearing, tahimik, walang galaw, tila iniiwasan ng hangin. Tumahol siya. Isang beses. Malalim. At naghukay. Mas mabilis ngayon. Mas agresibo. Lumapit ako, inilawan ng lupa. May umbok. Mukhang may nakatabing bagay sa ilalim. Habang humuhukay si Ranger, nabunyag ang isang maliit na kahon, lumang-luma, may kalawang ang gilid, at halos hindi na makilala ang kulay. Binuksan ko yon. Sa loob, may isang plastic bag. At sa loob ng bag, isang pulseras na may mga beads. Kulay rosas, lila, dilaw. Lily, bulong ni Emily, halos hindi na makahinga. Nasa kamay niya yan noong araw na nawala siya, dagdag ni Michael. Regalo ko noong birthday niya. Parehong napaluhod ang mag-asawa. Si Emily, hawak ang pulseras na parang pusong binuhay muli. Si Ranger, naupo sa tabi nila, mata ay malumanay ngunit gising.
Hindi ito haka-haka. Hindi ito interpretasyon. Totoo ito. At ang daan na tinahak nila wala sa mapa. Wala sa report. Wala sa kahit anong naitala ng mga pulis. Michael, sabi ni Emily, nanginginig ang boses, ito ang trail na hindi nila nakita. Ito yung nakalimutang daan. Kinabukasan, bitbit ang ebidensya, bumalik sila sa presinto. Hindi na sila inismiran. Hindi na sila pinatahimik. Bumalik ang search team sa clearing. May markers. May giya. May drone. Lahat ng posibleng teknolohiya ay dinala. Pero si Ranger, siya ang gabay. At muli siyang tumigil. Hindi sa parehong lugar ng pulseras. Mas malalim. Mas kanan. At mas tahimik. Tumingin siya kay Emily. Parang nagsasalita. Michael, tingin ko nandito ang dulo. Tahimik silang naglakad hanggang sa isang bahagi ng gubat na tinakpan ng vines at lumang kahoy. Parang natural. Parang walang tao ang makakakita. Pero si Ranger, tumahol. Minsan. Malakas. At iyon na ang unang beses na narinig nila ito. Tunog ng bakal. Isang click. Isang echo. Tinanggal ni Michael ang mga vines. Nagtulungan sila. Sa ilalim may kahoy na may hawakan. Lumang trapdoor, kinakalawang na ang gilid, halos hindi gumagalaw. Nagkatinginan silang tatlo, Michael, Emily, at si Officer Davis. Eto na yon, bulong ni Michael. Tumahol si Ranger, mas mahina ngayon. Hindi na sigaw. Hindi babala. Parang kumpirmasyon. Ang pinto ay hindi basta takip lang. Isa itong pasukan. May bisagra. May kalawang. At sa sandaling binuksan nila ito, amoy ng lupa, tubig at panahon ang bumalot sa kanila. Nagpakawala si Emily ng buntong hininga. Michael, may tao sa loob niyan. Tahimik ang lahat. Pero sa loob ng katahimikan, may sumabay na tunog. Tap. 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 Mahina. Mula sa kailaliman. Hindi kalawang. Hindi hayop. Tumigil ang mundo. Nagkatinginan sila. Walang nagsalita. Ang sumunod na tahon ni Ranger ay hindi nababala. Hindi na utos. Ito ay pakiusap. Huminto siya sa harap ng trapdoor na parabang alam niyang may buhay sa ilalim ng lupa. Si Ranger hindi gumalaw, hindi umubo, hindi tumahol. Tanging ang buntot niyang naninigas at ang mata niyang hindi kumukurap ang nagsasabi ng lahat. Tingnan mo siya, bulong ni Emily. Parang nag-aabang. Michael lumapit, nakasabit ang flashlight sa balikat. Ang trapdoor ay may lumang hawakan, halos hindi na maikot. Pinipigilan ng kalawang at putik. Pero may isang bagay na wala sa ayos, ang tunog. Tap. 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 Mula sa kailaliman. Malalim. Mahina. Pero tutu. Suminghap si Emily. Michael, may tao dyan. Hindi siya sumagot. Nakayuko lang si Michael, nakatitig sa kahoy habang nilalaro sa isip kung anong klaseng tao ang nasa ilalim. Dumating si Officer Davis kasama ang tatlong tauhan. May kasamang baril, flashlight at backup radio. Anong meron? Tanong niya, nilalapitan ang trapdoor. May naririnig kami parang may kumakatok, sagot ni Michael. Sumilip si Davis. Nakakunot ang noo. Tumingin kay Ranger. Tahimik pa rin ang aso. Pero ngayon, nagsimula na siyang umungol. Mababaw paunti-unti. Parang hindi sa takot, kundi sa babala. Hindi siya komportable, sabi ni Emily. Pero gusto niyang pumasok tayo. Walang nagsalita. Ilang segundo ng katahimikan, tapos. Tap. 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 Muling bumalik ang tunog. Mas mahina ngayon. Mas mabagal. Si Davis ang unang lumuhod. Sinubukang hatakin ang hawakan. Kumalabog. Hindi gumagalaw. Michael lumapit para tumulong. Si Emily, palayo ng kaunti pero nakatitig pa rin. Isa-dalawa sabay tayo, sabi ni Davis. Sa pangatlong hilang sabay, gumalaw ang pinto. Umungol ang bakal, parang hayop na ayaw gumising. Pumutok ang alikabok, nagliparan ang mga insekto. At pagkatapos bumukas ito. Amoy.
Tumama ang mabigat na amoy sa kanila na parang suntok, kahalong basang kahoy, amag, at isang bagay na hindi nila mabigkas. Sumusuka si Emily. Si Davis agad tumakip ng panyo sa ilong. Si Michael naiyak ng hindi sinasadya. Amoy takot, bulong niya. Sa ilalim ng trapdoor may lumang ladder. Kalawangin. Halos sirain ng panahon. Nagagamit pa kaya to? Tanong ni Davis. May ibang daan ba? Tanong pabalik ni Michael. Wala. Ranger ngayon ay naglalakad paikot. Hindi siya umuungol. Pero hindi rin siya lumalapit sa butas. Sa halip, tinulak niya si Emily gamit ang ilong. Dahan-dahan. Parang sinasabing, ikaw ang kailangan niya. Mahal, hindi ka kailangang bumaba, ani Michael. Hindi, pigil ni Emily. Kung anak natin yan sa ilalim walang makakapigil sa akin. Bumaba si Davis una. 1, 2, 3 baitang. Sinusuri ang paligid gamit ang ilaw. Basang-basa ang sahig, sigaw niya mula sa ibaba. Pero may daan. May silid dito sa ilalim. Sumunod si Michael. Paglapag niya, agad niyang naramdaman ang lamig. Parang sinipsip ng lupa ang init mula sa katawan niya. Ang silid ay gawa sa konkretong pader. Lumang tubo ang nasa gilid. May ilang kahon, ilang basang karton. Sa isang sulok, may lumang kutson, basa, may mansa, may halatang inupuan. Sa kisami, isang bumbilyang kumikislap-kislap parang kaluluwa. Emily sumunod. Pagbaba niya, ang unang narinig niya ay tap, tap, tap. Mula sa pinakamadilim na sulok. Tinutok ni Davis ang ilaw. May tao dito, sabi niya, halos hindi marinig ang boses. Tumalilis si Michael papunta sa direksyon ng tunog. At doon, sa ilalim ng lumang mesa, nakakulubot isang maliit na katawan. Lily, sigaw ni Emily, halos mawalan ng hininga. Gumalaw ang katawan. Mahina. Nagkubli. Nang tumama ang ilaw sa mukha niya, huminto ang mundo ni Michael. Baby, tinig niyang halos hindi lumalabas. Napaatras ang bata, natatakot. Ngunit nang marinig niya ang tinig, unti-unting bumukas ang bibig niya. Daddy! Dumapa si Michael, halos gumapang. Inabot ang anak. Niyakap ng buong lakas, halos hindi maipaliwanag kung paano siya nanatiling buo. Si Emily, napaluhod, yakap si Lily, umiiyak ng walang tunog. Hawak ng bata ang lumang blanket, parang kalasad. Ang buhok niya ay gusot, ang balat niya maputla, ngunit ang mga mata niya gising. Anak-anak ko, hikbi ni Emily. Nandito na kami. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sinabi niyang babalik siya mamaya, bulong ni Lily. Napatingin si Davis. Sino? Pero si Lily ay nakatingin lang sa hagdan. Yung lalaki. Siya ang naglagay sa akin dito. Tumayo si Davis. Tinawagan ang backup gamit ang radio. Kailangan natin ng mga unit dito ngayon na. Ngunit bago pa nila tuluyang maramdaman ang ginhawa ng pagkakahanap kay Lily, may isa pa siyang sinabi. Hindi ako mag-isa. Tumigil si Emily. Anong sabi mo, anak? Tinuro ni Lily ang isang bahagi ng silid likod ng mga kahon. Tumahol si Ranger mula sa itaas. Mabilis. Paulit-ulit. Tumutunog ang buong kagubatan. Dahan-dahan nilapitan ni Davis ang kahon. Itinabi ito. Isang blanket. Isang maliit na katawan. Isa pang bata. At iyon ang sandaling huminto ang mundo muli. Ma'am, sinabi ko sa'yo babalik daw siya ngayong gabi. Ang boses ni Lily ay halos pabulong, parang ang mismong pagbigkas ng katotohanan ay sapat na para magpabagsak ng mundo. Si Emily napayuko, yakap ang anak na tila hindi na muling bibitaw. Si Michael ay hindi makagalaw, nakapikit, paulit-ulit iniisip ang salitang babalik siya ngayong gabi. Anong ibig mong sabihin, anak? Tanong ni Emily, pilit pinapanatili ang boses niyang kalmado kahit ang dibdib niya ay naglalaban sa bawat tibok. Yung lalaki. Yung boses niya. Lagi niyang sinasabi. Huwag kang gagalaw. Babalik ako pag madilim na ulit. Tumayo si Davis, muling tumawag sa radyo. Kailangan natin ng full team ngayon. May threat. Maaaring bumalik ang suspect ngayong gabi. Habang pinapaligiran ng mga officer ang paligid ng trapdoor, si Michael at Emily ay nanatiling nakaluhod sa tabi ng anak nila. Basang-basang pawis si Lily.
Nangangaligkig. May gasgas ang braso. Ang mga kuko niya ay may bakas ng lupa. Pero ang pinakamahirap tanggapin ay ang mga mata niya. Gising na gising. At takot na takot. Nasaktan ka ba, anak? Tanong ni Michael, pilit pinapanatiling matatag ang boses. Umailing si Lily. Hindi pero minsan sinisigawan niya yung ibang bata. Napatingin si Emily. Anong ibang bata? Dahan-dahang inangat ni Lily ang kamay, tinuro ang likod ng mga kahon. Yung isa. Yung umiiyak palagi. Walang nagsalita. Parang sabay-sabay napigil ang paghinga nila. Dahan-dahan tumayo si Davis, tinutok ang flashlight. Nilampasan ang basang kutson, tinabi ang ilang kahon. Tumigil. Tapos lumuhod. May isa pa rito, sabi niya, halos hindi marinig. Pare-pareho silang nilapitan nito. Sa ilalim ng lumang kumot may maliit na katawan. Payat. Marumi. Nang lumiwanag ang ilaw, ang bata ay napapikit, parang sanay na sa kadiliman. Hey, ligtas ka na, bulong ni Davis habang inilalabas ang jacket niya para takpan ang bata. Umungol ang bata, mahina. Hindi agad nagsalita. Pero nang marinig niya ang tahol ni Ranger mula sa itaas ng trapdoor, dahan-dahang dumilat ang mata niya. Si Lily, kahit nanghihina, ay bumiti ng kaunti. Sabi ko sa kanya darating si Ranger. Si Emily napaluha ulit. Hindi lang dahil sa gulat o takot, kundi sa pananampalataya ng anak niya. Isang aso lang ang pinanghawakan ni Lily habang nakakulong sa ilalim ng lupa. At hindi siya nabigo. Nag-ayos ang team para sa extraction. Dumating ang mga paramedic, bumaba may dalang blanket at stretcher. Inilabas si Lily at ang batang lalaki, na tinukoy nila kalaunan bilang si Ben, 7 taong gulang, nawawala sa ibang county. Hindi konektado sa kanila. Hindi nila kilala. Iba't ibang kwento, parehong bangungot. Si Ranger, nakatayo sa gilid ng clearing. Basang-basa sa ulan, nanginginig sa lamig, pero hindi umaalis. Hindi umaatras. Nakatitig lang sa trapdoor, sa ilalim kung saan nakita niya ang sagot sa mga gabi ng paghihintay niya. Si Lily, bago siya dalhin sa ambulansya, ay lumapit sa kanya. Sa kabila ng takot at pagod, inabot niya ang kamay niya at hinawakan ang pisngi ng aso. Salamat, Ranger, bulong niya. Ikaw yung naghanap sakin. Tumahol si Ranger. Minsan lang. Malambot. Parang sagot. Michael, habang yakap si Emily, ay hindi na napigilang magsalita. Hindi kami naniwala sa una. Inisip naming imposible. Pero siya lang ang hindi tumigil. Si Davis lumapit. At siya ang nagdala sa atin sa kanila. Ngunit sa gitna ng pagluha at pag-akyat ng pag-asa, isang bagay ang hindi mawala sa isipan ni Emily. Michael, bulong niya. Kung totoo ngang babalik yung lalaki ngayong gabi. Tumigil siya. Tumingin sa kagubatan. Hindi na niya kailangan tapusin ang tanong. Dumating ang gabi na parang sinasadya ng kalikasan. Ang ulan ay muling bumuhos. Ang hangin ay humampas sa mga sanga. Ang langit ay kumulog, tila baga alam nito ang susunod na mangyayari. Eksaktong 7:14 minuto. Tap. Tap. Scratch. Muli. Ngunit hindi sa bintana. Sa trapdoor. Dumating ang mga pulis. May mga ilaw. May mga baril. May hila-hilang drones. Lahat alerto. Ngunit si Ranger tumahol. Malakas. Galit. Hindi pa tapos. Davis itinaas ang kamay. May gumagalaw sa ibabaw. Mabilis silang pumwesto. Ang trapdoor ay bahagyang bumukas. At sa liwanag ng flashlight, lumitaw ang hugis ng isang lalaki. Basa sa ulan. Mata ay mapula. Mukhang sanay sa dilim. Si Michael ay napasigaw, sandali, kilala ko yan. Si Davis ay agad tumutok. Sir, huwag kang gagalaw. Ngunit ang lalaki hindi umatras. Ngumiti siya. Isang malamig, pihikang ngiti. Dapat hindi na kayo nakialam, bulong niya. At sa isang iglap, si Ranger ay lumundag. Hindi siya estranghero. Siya ang lalaking nag-alok ng kape kay Michael habang umaasang may balita. Siya ang naghatid ng flashlight sa volunteers. Siya ang tumulong maggupit ng flyers na may mukha ni Lily.
At ngayong gabi, habang ang ulan ay bumubulusok sa lupa at ang langit ay nagagalit sa likod ng mga ulap, siya rin ang taong lumitaw mula sa kabubatan, may ngiting parang hindi niya iniwang sarado ang pinto ng impyerno. Hindi bulong ni Emily na lalaki ang mata. Hindi siya eh. Siya yan, sagot ni Michael, tinig ay punang galit. Siya yung tumulong sa tin araw-araw di. Tumutok si Davis ng flashlight sa mukha ng lalaki. Sir, huwag kang kikilos. Umiti ang lalaki. Mabagal. Malamig. Bakit? May nagawa ba akong masama? Tumigil ka na, singhan ni Davis. Itaas ang kamay mo. Ngayon na. Ngunit bago pa siya makalapit, ang lalaki ay biglang umatras. Tumalikod. Tumakbo sa kagubatan. Mabilis. Parang alam niya ang bawat ugat sa lupa, bawat sanga sa ere. Code Red. Tumakbo ang suspect. Ulitin ko, suspect on foot, sigaw ng officer sa radyo. Tatlo silang sumugod, kasunod si Davis. Ngunit mas mabilis si Ranger. Wala siyang hesitasyon. Wala ring boses ng handler ang makakapigil. Tumalon siya sa harap, binaybay ang dilim na parang ang hangin mismo ay may gabay. Ang kanyang tahol ay palakas ng palakas, halos umuungol sa galit. Ranger! Huwag paunahan, sigaw ni Davis, ngunit huli na. Sa ikalawang liko ng trail, doon nila siya nakita, lumundag si Ranger mula sa kanan, tumama sa balikat ng lalaki, at pareho silang bumagsak sa lupa. Nagpagulong ang suspect, pilit umiiwas. Pero si Ranger ay hindi na nagpigil. Nilundag niya ulit ito, sinakal ng sariling katawan, at umungol ng mabigat. Nagdatingan ang mga pulis. Nakaumang. Wala kang gagalawin. Ang lalaki, ngayoy basang-basa, duguan ng labi, ay ngumiti pa rin. Wala kayong ebidensya, sabi niya, halos wala ng tinig. Ikaw ang ebidensya, sagot ni Davis. Agad siyang pinusasan. Hindi na siya pumalad. Habang siya'y inaakay palayo, dumaan sila sa harap ni Michael. Diyos ko, bulong ni Michael. Ang bait niya sa amin eh. Lahat ng halimaw, marunong umiti, sagot ni Emily, mahigpit ang hawak sa jacket. Nagsimula ang investigasyon. Lumitaw ang katotohanan ng paisa-isa, parang mga piraso ng salamin mula sa nabasag na ilaw. Lumang record sa ibang estado. Reports ng pang-aabuso noong kabataan. Isang farm property sa labas ng town na hindi kailanman na isama sa search radius. Alam niya ang sistema, paliwanag ni Davis. Nagpresinta agad para tumulong sa search para ma-monitor ang galaw ng investigasyon. Niloko tayo. Lahat tayo. Ang trapdoor, ayon sa analysis, ay bahagi ng lumang drainage access noong dekada 60. Matagal nang abandonado. Walang sinuman sa town planning ang nakakaalam nito. Pero siya, ang kapitbahay, nagtrabaho noon bilang volunteer sa munisipyo. Alam niya. Sobra pa sa alam. Naisalba sina Lily at Ben bago pa tuluyang mawala sa mundo. Ngunit ang ideya na ang kalaban ay palaging nariyan, nakangiti, nakikipag-usap, nagbibigay tulong, iyon ang tunay na sumira sa lahat. Pinanood niya tayo habang naghahanap, sabi ni Michael, isang gabi habang magkausap sila ni Emily. Habang umiiyak tayo. Habang iniisip natin kung buhay pa ang anak natin, pinapanood lang niya. Pinatagal niya ng sadya, sagot ni Emily. Kahit kailan, pwede niya tayong ihinto. Pero hindi niya ginawa. Tumahimik ang bahay. Sa labas, si Ranger ay nakahiga sa porch. Tulog sa wakas. Sa unang pagkakataon mula noong mawala si Lily, nakahinga siya ng malalim. Tahimik. Wala nang pakpak ng pag-aalala sa mga mata niya. Ngunit kahit nahuli na ang salarin, hindi pa tapos ang lahat. Sa station, habang kinukulong ang lalaki, humarap siya kay Davis at nagsalita, parang gusto niyang iwanan ng lason ang huling mga salita. Isa lang ako. Davis, na noon ay akmang papalayo na, ay tumigil. Anong sinabi mo? Ngumiti ang lalaki. Isa lang ako. Pero hindi lang ako ang nakakaalam ng mga daan sa gubat. Tumawa siya. Mababaw. Walang kaluluwa. At doon, sa gitna ng liwanag ng interrogation room, isang piraso ng bangungot ang muling sumilip. Pwede mong baliwalain ang lahat, ang ingay ng mundo, ang duda ng iba, kahit ang boses sa utak mong nagsasabing huwag. Pero may isang bagay na hindi mo dapat baliwalain, ang kutob. Yung kurot sa dibdib. Yung biglang kilabot sa batok.
O sa kaso namin ang tahimik na tingin ng isang aso sa salamin. Ang ospital ay maliwanag. Tahimik. May halimuyak ng alkohol at kape. Si Lily ay nakahiga sa kama, may yi sa braso, mga mata ay kalahating nakapikit, ngunit buhay. Naroon pa rin ang takot, pero ngayon, may kaunting liwanag sa ilalim ng mga pilik mata niya. Si Ben, ang batang natagpuan kasama niya, ay nasa kabilang kwarto. Hindi pa masyadong nagsasalita. Pero binabantayan. May trauma. Walang duda. Ngunit buhay. At si Ranger. Siya ay nasa hallway, nakahiga sa malamig na tiles. Basang balahibo. Mga paa niya ay sugat-sugat. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang bangungot na ito, natulog siya ng malalim. Tumabi si Emily sa kanya, dahan-dahang hinaplos ang ulo ng aso. Ikaw ang dahilan kung bakit nandito pa ang anak ko. Walang tugon mula kay Ranger. Pero bahagyang gumalaw ang buntot niya. Marahan. Pagod. Pero tutu. Dumating si Officer Davis, may dalang medalya at certificate. Sabi ng station, gusto nilang bigyan siya ng recognition. Deserve niya higit pa sa papel, ani Michael. Sagot ni Davis. Pero gusto lang naming ipaalala sa lahat na minsan, ang instinct ng hayop ay mas matalas kaysa radar ng tao. Tahimik silang tatlo habang pinagmamasdan si Ranger. Hindi siya nagsalita. Hindi siya humiling. Pero hindi rin siya umalis. Ilang araw ang lumipas. Unti-unting bumalik sa normal ang bahay. May tumawag mula sa eskwelahan ni Lily. May nag-alok ng tulong para sa therapy. May mga kapitbahay na nagpadala ng pagkain, ng cards, ng regalo. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga bagay na hindi kayang ibalik. Si Michael, minsang napatingin sa salamin sa banyo. Tumitig sa sarili. Kung nakinig lang tayo agad kung sinundan na natin si Ranger noong una pa lang Tumigil siya. Wala na rin namang saysay ang sisihan. Pero hindi pa huli, sabi ni Emily, sumulpot sa likod niya. Buhay si Lily. At ikaw ang dahilan kung bakit hindi ko sinukuan ang gabi-gabi. Niyakap niya ito. Mahigpit. Hindi lang dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa takot na baka isang iglap lang, mawala ulit ang lahat. Nang makalabas si Lily sa ospital, si Ranger ang unang taong o hayop na gusto niyang makita. Pagpasok nila sa bahay, andun siya. Sa paborito niyang spot sa sala. Nakatingin. Tahimik. Ranger! Sigaw ni Lily at agad tumakbo papunta sa kanya. Tumahol si Ranger. Mahina. Parang buntong hininga. Lumapit si Lily. Yumuko. Niyakap siya. Totoo nga yung sabi ni Mommy. Ikaw yung angel ko. Hindi na kailangan ng kahit anong paliwanag. Sa tahimik na sala, walang tunog kundi ang huni ng hangin sa labas at ang mahinang paghinga ni Ranger. Pero nang gabing iyon, bago matulog si Lily, may sinabi siya kay Emily na muling nagpabigat ng gabi. Mommy, Esanan? Paano na lang po yung isa pang bata? Napakunot ang noo ni Emily. Anong ibig mong sabihin, anak? Yung kasama namin dati. Hindi si Ben yung isa pa. Yung umalis bago dumating si Ranger. Nanlaki ang mata ni Emily. May isa pa. Tumango si Lily dahan-dahan. Hindi siya marunong magsalita. Pero lagi niya akong pinoprotektahan. Sabi niya, wag akong sumigaw. Na may bantay daw sa labas. Umalis siya isang araw. Hindi na bumalik. Nanlamig ang katawan ni Emily. Bumukas ang pinto ng kwarto. Si Michael. Narinig ang huling bahagi ng usapan. Emily. Alam ko. Nagkatinginan sila. Si Ranger, mula sa hallway, ay dahan-dahang tumayo. Tumahol. Minsan. Hindi galit. Hindi gutom. Hindi tahol ng pagod. Tahol ng simula. Sa gabing iyon, habang nakatingin si Michael sa ulap mula sa labas ng bintana, isang tanong ang hindi na niya kayang iwasan. Kung kailangan mong itaya ang buhay mo sa isang kutob, magkakatiwala ka ba sa isang aso? Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.